after more than 2 weeks na sunny day dito sa Ireland. Syempre, lalabas na yung, maulan na ngayon. So, ito nga pala guys, may bago na akong IRP. First time kong mag-renew gamit yung online. Kasi nung last year, nag-renew kami, in person dito sa Limerick. So guys, ayan, wala pa na namang 5 minutes. Umiiyak na siya. Ay, Diyos ko. Nag-heal ngayon. Try ko na lang. Kamusta po? Bakit? Lumakas? Lumakas ko. Katulad nung nangyari sa akin, June yung expiry pa nung aking IRP. Tapos March 14 ako nag-apply. So within siya dun sa 12 weeks. So yun guys, luto na siya. Lumutang na kasi. Zero visibility. Hindi ba kita? It's not. Hello guys. So today is April 13, Sunday. Dito lang kami sa bahay ngayong Sunday kasi yung forecast is uulan. After more than 2 weeks na sunny day dito sa Ireland. Syempre, lalabas na yung maulan na ngayon. So yun, since dito lang kami sa bahay, ayan na, nag-start na ng kamakari. Nagugupitan na kami. Kasi tagal na no? Yung huli mo akong ginupitan, birthday ko. Mama, naalala mo? Birthday mo yun? Tagal na. Oo, 2 years. 2 years. Natin na naman makapalimbok mo. 3 months. Every quarter na ako nagpapagupit. Dapat di natin paabot ng ganito kakapal. Oo. Kasi nga nanganak ka. Oh, yun. Ayun, ngayon lang kami nakakuha ng ng right timing kasi inisip namin si baby mabilis magising. So, hindi naman pwedeng i-stop namin tong gupitan kasi malalagyan ng buhok si baby. So, parang tinamingan namin na kakababa lang. Tas yun, nagmamadali si Mama Kare. Wala na rin akong time mag-vlog. So yun guys, wala pang 5 minutes, nagising na. Ay, paano tayo matatapos nito? Wala pa masyadong nagagawa sa hair ko. Ayun, ayoko lang magpagupit sa labas, ang mahal kasi. Nabot ako ng 23 euro. So yun, tiisin na lang. Sayang din yung 23 euro. Ayun, antayin na lang natin muna si Mama Kare. Mapatahan si Leon. Tatry niya ilagay sa rocker. Tingnan natin. So, ito nga pala guys. May bago na akong IRP. First time kong mag-renew gamit yung online. Nung last year na nag-renew kami, in person dito sa Limerick. Ngayon, lahat na ata ngayong sa buong Ireland online na yung online na yung renewal saka yung renewal ng IRP. So I'm still stamp 1G, ika-third year ko na. Pagdating ng 5 years, pwede na akong pa-stamp 4 and eventually citizenship. So ayun, nakataya pa rin ako kay Mama Kare. Kailangan may mga requirements na kailangan niya ipasa para makapag-renew ako ng IRP. Well, i-discuss natin later after ng gupit ko kung paano mag-process ng online renewal para din sa mga tulong na rin sa mga gustong mag-renew ng IRP nila at kung kailan pwede nang mag-start mag-renew kasi medyo mahaba yung pila or mahaba yung processing. Yan. See you later. Start ulit ng gupit. So yan, start na ulit si Mama at eto na si Leon na pakiusapan. Sana tumagal siya diyan. Say hi, Pen. Hi. Yung
You'll be the babysitter. Huwag mo masyadong asarin para hindi ano. Okay. You'll be the babysitter for the day. Yeah. Okay. Make sure that he doesn't cry. If I stop to go the day in the past, No, you're not allowed. why? But I have, Because you're babysitting him. but I have to. I need to. So guys, ayan. Wala pa na namang 5 minutes. Umiiyak na siya. Ay, Diyos ko. Papadedehin na lang muna. Yan, try patulugin. So yun, tingnan natin kung tatahimik siya mamaya. Good luck sa amin. Medyo halfway na ba ito, ma? Wala pa, no? Okay guys, third try. Good luck, mama. So guys, recap, ano na nangyayari ma? Hindi ko masyadong kita. Pwede mo salamin. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ito, malipis naman. Hindi, okay lang yan. Para matagal din. Maganda naman. Ay, ang galing! Parang bago style to ah. Manipis? Ayan. Ayan. Yan, galing mo ah. Tapos, guys, ano pala, pa-plug ko lang tong live namin. Actually, lagi kaming live premiere every Sunday and Thursday 8 p.m. sa Pinas. Tapos kung nandito ka sa Ireland 1 p.m. So yun, so ano lang sa mga avid sa mga nanonood, pakiabangan. Okay lang din naman. Yan, may pero yung views dalaw. Kasama ako. Oo. Ayan, nag-live siya ngayon tong vlog namin na work-life balance. So, yun. Sana makapanood kayo ng live. And then mag-chat din kayo. Nagre-reply kami ng live. So, yun lang. Di ba, Mama Kare? Tuloy na, mama. Nakailang taon na kasi tayo dito sa Ireland. One eternity later. Yan guys, mukhang okay naman yung gupit ni Mama Kare. Kaso ayun na Lullabies. na-interrupt na naman kami nitong chikiting. Pero ang tagal din niya tayong binigyan ng oras. Sobrang upset niya, iyak ng iyak kanina. Tapos sabating yung agent. Nahuli tayo magabi yung bahay. Dumating yung agent, dilipat daw siya dito malapit sa amin. Nakita niya yung mga buwan, daming buhok. Oo nga, dapat nga lagyan natin ng Kape. I'm finding yummy, yummy. So yun, maliligo na muna ako. Then yun, pag-usapan natin yung IRP renewal process. Tapos maglilinis. Yun lang yung Kakain pa tayo. kakain pa tayo. Yun yung Sunday namin. Very productive, mama. Tagal ko nang gusto magpagupit eh. Ang problema lang talaga namin si Leon. No? Dapat kasi, mas madalas ka magpagupit, hindi mo na pahabain. Hindi kasi nga, sobrang baby pa ni Leon nung first 2 months. Hindi maayos yung likod, kulang pa rin. Okay na ba? I-ano mo na lang, finalize mo na lang mamaya. Pagtulog, sa gabi na lang. Oo. Pero more or less, Konti na lang yan. okay na to. Hindi ko muna tayo. Pati mo. Nag-hail ngayon. May ko na lang. Kamusta po? Bakit lumakas? Lumakas ko. Pakita mo. Kita ba? Slow mo pan. Slow. Bakit slow? Ay, wala na. Ay, nawala. Sabi oh. Pag pinakita mo yung lupa. Kita ba? Ayun, mga hail. Lakas oh. Akala ko nung binuksan mo sa para may tumagos hindi naman. I mean, may naipon sa pintuan. Hello guys. So, yon. Start na tayo sa process, sa online processing ng
IRP renewal. Meron akong ipapakita na screen grab. So para mas mag-guide ko kayo sa pag-apply, pero hanggang sa pag-access lang siguro nung pinaka-form yung mapapakita ko. Ayoko na din kasing maggawa pa ng another application, baka may maging problema or ano. So yun, hanggang dun muna siguro. Ayan, yun, first step siguro, i-search nyo lang sa Google nyo yung IRP renewal online siguro. Tapos yun, makikita nyo yung ito, Immigration Service Delivery. Tapos click nyo lang yung renewing your registration permission. Tapos ito na, makikita mapupunta kayo sa screen na to. Tapos yan, may mga instruction dyan, yan, introduction, tapos may mga processing time. So makikita nyo dito yung from the time now na tinataping namin ito, March 20 na application na yung pinaprocess ng immigration. So yun, tapos ito sinasabi dito na you can apply to renew your registration including a change in your permission stamp category up to 12 weeks before its expiry date. So yun, katulad nung nangyari sa akin, June yung expiry pa nung aking IRP, tapos March 14 ako nag-apply. So within siya dun sa 12 weeks. So yun, mas importante na alam nyo yung expiry date ng IRP nyo para hindi kayo magka-problema, baka mapagalitan kayo or hindi siya i-process kung nag-apply kayo ng application nyo ng more than 12 weeks. So let's comply na lang, 'di ba? Tapos ayun, so ito yung mga steps. So una, step 1, set up an account kung wala pa kayong online account. Tapos, i-click nyo lang yun. Set up or log into your online account here. Tapos, yun. Pumasok na siya sa akin. Yan yung pangalan ko. Pumasok siya kasi nag-login ako kanina. So, kung hindi ka pa kayo, may option naman doon to register kung first time yung mag-set up ng account. So, ito na yung makikita yung screen after yung mag-set up ng account tapos nag-login na kayo. Yan yung mga different applications. So, kung IRP renewal yung gagawin nyo, ito, registration renewal. Yun pala. So, click natin yung begin application. Ito na pala. Pwede ko kayong mag-guide. Ayoko lang i-save, no? Tapos, click nyo lang yung mga yan. Tapos, next. Yan. Tapos yun, ito. Ano lang naman siya, parang yung pag-fill out dito, madali lang naman siya. Very user-friendly naman. So, yan, ipapasok nyo lang yung registration number. Yung registration number, meron naman dito. Kung hindi nyo alam kung ano yung registration number, pwedeng i-click yung question mark. And sabi dito, your registration number appear on the back of your current Irish residence permit. So, ito siya. Ayan, registration number. Kita naman dito. Ayan. So, ano siya? May mga sample naman siya. Tapos, i-fill out nyo lang yung expiry date. Ganyan. Fill upan nyo lang to. Hindi ko na fill upan para sa sarili ko kasi tapos na ako dito. Ano lang, mas importante, mas mag-guide ko kayo. Pwede ko ba yung next? No. So, hindi ko na kayo mag-guide sa mga susunod. Pero, madali lang naman siya. I-fill-upan nyo lang. Tapos, once na okay na siya, meron din doon at some point nung page na yon mag-upload kayo ng documents nyo. So, ito naman, ang next na kailangan nyo muna siya siguro i-gather before kayo mag-fill out ng forms para isahan na lang. So, check to see what documents. So, makikita nyo dito yung mga required documents. Tapos, nandyan naman na lahat kung anong stamp yung i-renew nyo.
For example, sa case ko, stamp 1G ako. Ito yung mga requirements ko. Ngayon, yung renewal, mas umonti yung requirements. Kasi last time, nung first renewal ko, hiningian pa ako ng proof of address, hiningian nga rin ako ng payslip, mga ganun. Ang daming mga requirements last time. Pero ngayon, sobrang konti na lang. Tapos, kung ano lang din yung hinihingi, yun lang din yung ibigay nyo para hindi maguluhan yung yung magre-review, yung visa officer. Tapos yan, basahin natin. So for the first time registration, ano nga pala no? So pag first time registration ka, required kang pumunta ng Dublin. Hindi ko lang alam yung process kung paano, pero alam ko mag-a-apply ka pa rin online, and then ayun, from that hindi ko na alam kung anong step kasi hindi yung renewal na kasing na-experience ko, so ayoko din ma-mislead kayo. So kung first time registration kayo, ang alam ko kailangan may magpapaschedule kayo, ganon. Tapos kasi kailangan personal kayong umattend sa Dublin kasi kailangan ng biometrics saka yung picture yata. 'Di ba? So, yun. So, yun. For first time registration, biometrics page of you and your spouse. And the current valid passport. And then, relevant permit of your spouse or de facto. Then, private medical insurance. And then, proof of your continuing de facto relationship if applicable. So, kung married kayo, marriage certificate lang yung required. So, dito naman sa renewals, yung unang-unang requirement is passport, and then yung pangalawa, yung current IRP card na hawak nyo, back and forth, and then dapat malinaw yung scan or picture, and then relevant permit of your spouse or de facto. In this case, pwede siyang dalawa. Kung yung spouse nyo na kung yung spouse nyo ay CSEP holder pa din, or for stamp 1 pa lang, i-submit nyo yung work permit nila. Kung dapat din pa siya, parang hindi pa expired. Ngayon, in our case, si Mama Kari kasi is stamp 4 na. So hindi na ako nagpasa ng permit niya dahil yung employment permit niya expired na. Kasi 2 years lang yun. Tapos, ang pinasa ko na lang, kapalit nung relevant permit na yun, yung yung IRP niya. Kasi yung IRP niya, naka-indicate doon stamp 4. Tapos, meron din doon box, doon sa online application na nilagay ko na she doesn't have employment permit now because she's already a permanent resident. She is holding stamp 4. So yun yung nilagay ko para kasi baka hanapin yung work permit, which is hindi ko na sinubmit kasi unang-una expired na siya at hindi naman na need ni Mama Kari yun kasi stamp 4 na siya. So yun lang, kung case to case basis, kung hindi pa stamp 4 yung spouse nyo, ipapasa nyo pa rin yung work permit nila na effective pa rin. Tapos number 4, proof of your private medical insurance. Kailangan doon na is the insurance must cover accidents and medical incidents including hospital stays for the duration of your residence. So ang pinasa namin dito, under kami ng Leia. So yun kasama si Penpen dun sa private medical insurance. Wala naman doon na problem. Basta yung medical insurance ay nare-renew yearly. So, kailangan ipakita yung latest medical insurance nyo. So, in our case, yung 2025 medical insurance namin yung sinubmit ko. And then, 5 is proof of continuing the pacto partnership relationship if that is if that is your case. Pero ako, sinubmit ko ba yung
marriage cert natin. Parang hindi ko na sinabit kasi wala dito. O hindi ko na sinabit kasi ang talagang ginawa namin kung ano lang yung hiningi ngayon. Kasi dati ang dami hiningi eh. Nanghihingi nga nung proof of residence, nanghihingi ng mga payslip, ganyan. At isa pa pala na pinasa ko kapalit ng work permit is nag-submit pala ako ng COE ni Mama Kare at saka isang payslip niya na parang proof na meron work si Mama Kare na mas support niya ako kung if ever na wala akong work, ganun. So, yun lang. Tapos, number 6 is after 5 years of Stamp 1G, you may apply for Stamp 4. So, yun. Alam na natin yun. Ngayon, kapag 5 years na akong Stamp 1G, pwede na ako mag-apply for Stamp 4 and eventually, pwede na ako mag-apply for citizenship. Kasi, ang Stamp 1G ay recognable years. So, qualified yung Stamp 1G for the 5 years stay sa Ireland na pwede kang mag-apply na ng citizenship. So, ganun lang yung pasimple. Ngayon, yung kung iba yung case nyo, pwede yung i-browse to. Nandiyan naman na lahat kung anong stamp kayo. Si Mama Kare, hindi for this year, hindi siya magre-renew kasi nag-apply siya, sabay kami nag-apply ng renewal last year. Kaso, first time ni Mama Kare mag-renew nun as a stamp 4. Tapos, yung duration nun is 2 years. Ako 1 year lang. So, yun. Nag-lapse ng 1 year. Mag-apply ako ngayon. Si Mama Kare, next year pa siya mag-apply for renewal for stamp 4. So, ganun siya. Hindi na kami sabay na nagre-renew. Pero next year, sabay ulit yung expiry date namin. Sabay ulit kami mag-apply. Pero online na. Tapos tig-isa kami ng accounts. So, yun lang. Madali lang requirements, di ba? Nakita nyo naman. Ano pa ba? Balikan natin yung ito. Steps. Tapos, nandun na sa accounts nyo. Yung after nyo mag-fill out ng form, magbabayad na rin kayo doon. Required yata is so, required na magbayad. Online payment siya. Tapos, makaka-receive kayo ng email na proof na nagbayad na kayo. Saka magpa-process na siya. So, yun. Ang next nating pag-usapan siguro yung timeline na nag-apply ako. So, yun nga, nabanggit ko na nag-apply ako noong March 14, 2025. So, na-receive ko agad yung email from ISD na na-receive na nila yung application. Tapos, naka-indicate din doon yung kinonfirm nila yung payment ko na 300 euro. So, yun. Nakalimutan ko banggitin. 300 pa din yung bayad for renewal ng IRP. So, luckily, sa company namin, nare-reimburse namin yung 300. Pero yun, depende pa rin sa kung anong company mo. Pwede mo i-check sa HR nyo kung pwedeng i-reimburse yung mga visa fees. Tapos, yun, yan na, naka-receive na ako nung March 14. Tapos, nabanggit ko din kanina na doon sa site na yon makikita mo din kung current pre-process. So, nung nakita nyo nga, diba, na March 20 siya. So, yun yung, as of na tinitaping namin to, March 20 yung application na pinaprocess nila. So, kung March 20, tas ngayon is April 13. Tingnan natin sa calendar kung ilang weeks yung 3.5 weeks yung delay. Which is, ano naman, mas okay nga itong online eh. Kasi ang tagal namin talaga, parang 16 weeks kami nagantay bago kami nagkaroon ng schedule nung nandito pa sa Limerick yung renewal process. Tapos yun, na-receive ko lang yung email na na-approve na yung IRP renewal ko nung April 2. So, from March 14 to April 2, 3 weeks lang. Mama. From March 14 to April 2, 3 weeks lang yung after 3 weeks na-approve na nila. Na-process na nila, na-approve na nila yung IRP ko. Tapos, ang sabi nila,
Ayan, and sabi na, we are pleased to confirm that your application for renewal of your permission has been successfully approved. So, yun na. Tapos na yung pagkakaba natin. Joke lang. You will receive your new IRP card within the next 15 business days. Pero, na-receive ko lang yung IRP ko nung April 10. So, from April 2 na na-approve, nakatanggap ako ng email sa ISD na na-approve na yung aking IRP. Bilangin natin yung working days. 1, 2, 3, 4, 5, 6 days lang. 6 working days. So, kalahati. So, yun. Expect nyo din na hindi naman tumatagal siguro ng 15 working days yung pag-receive nyo ng IRP. So, mabilis lang. Tapos, dinouble check ko lang yung details. Mukhang okay naman. So, June pa din yung expiry date ng aking IRP. Despite na ang aga ko nag-apply. So, yun. Yun lang naman. Mas maganda ma-maximize nyo guys yung pag-apply ng IRP. Yung parang maagang-maga pa lang nag-apply na kayo. Within 12 weeks. Kasi hindi natin masasabi kung anong mangyayari. Baka super dami nag-apply, ganyan. Tapos na delay. So, yun guys, ang online renewal ng IRP. Pero yun, kung nasa Dublin naman kayo, parang normal processing naman to na nangyayari sa Dublin noon pa. Which, kasi dito sa Limerick, bago lang siya. Actually, this is my first time na nakapag-apply ng IRP renewal. Pero almost 3 years na ako dito sa Ireland. Laging in person dito sa Limerick yung renewal. Saka nung nag-register kami initially, nung unang dumating kami dito sa Ireland, personal siya. Personal application. Tapos medyo matagal siya. We're happy na online renewal na kami kasi ang hirap. Ang tagal talaga nila dito sa Limerick. So yun, hanggang dito na lang muna. Next nating topic yung mga in-apply ni Mama Kare. May mga assignment din siya. Nag-apply siya ng under 8 medical card para kay Baby Leon. So explain namin yun sa mga susunod na vlog. Tapos yun, ano ba? Registration ng birth for PSA sa Pinas. Ay, Saka yung oo, passport magandang topic application. yun. So yun nga, recently nag-apply kami ng registration of birth sa embassy ng Philippines dito sa Ireland. So nakakuha na kami ng appointment which is May pa. So ang balak namin after na saka natin i-vlog siya. Hindi, mag-vlog tayo. Parang 2 parts siya. Kasi baka medyo mahaba. First part yung application process sa mga Tapos? appointment. Tapos, Di pwede mo na Actually. i-vlog 'yon before mag-May. Sige. Oo, baka kasi mahaba. may passport application, May- passport renewal, tsaka yung birth registration. Birth registration, marami. Kasi si Pen kasi renewal na niya ng passport kasi 'di ba pag kids 5 years lang yung initial na binibigay. Pa tayo ng hindi ko alam tawag dito. Palitaw with yema inside. Palitaw yema balls. So parang palitaw siya na may yema sa loob. Nagluluto. Si Mama Kare nag-prepare. Ako lang magluluto. Hintayin natin. Pag umangat na daw siya, sabihin luto. Tapos yun yung merienda natin for today. So yan, ito nga pala yung buko. Medyo tayo siya pero gusto ko din naman kasi medyo ninipisan ni Mama Kare. So I'm happy with the result. Yun, thank you Mama. Libre naman to. So yun guys, luto na siya. Lumutang na kasi. Sabi ni Mama Kare, once na lumutang, luto na daw. Ayun, hanguin na natin and then let's enjoy our merienda. So ganito siya guys. Papalibutan natin itong ano tawag dito Mama sa muscovado, saka may mga sesame seed. Ano yung black? Sesame seed. Black and white na sesame seed. Tikman na natin. Mainit eh.
Kaya ko ba yung mainit? Malambot. Bata natin yung yema sa loob. Kita ba? Yan.